Hi guys! So, samahan niyo ako na mag-pack today for our 8-day travel sa Korea. It's gonna be winter, so I'll be sharing some tips and things na essential for us to bring sa ating trip. So, let's start! Let's go! So guys, alam niyo naman, it's gonna be a winter travel. So we availed the check-in 20 kilo baggage allowance kasi nadala tayo ng coats, ng mga puffer jacket, tapos may mga boots pa yan, diba? And besides, makakapal din yung dadalihin natin for our layering. So medyo marami talaga tayong dadalihin. Kaya nag-check-in baggage talaga kami. So let's see kung ano yung mga mafe-fit natin dito sa aking 28 inches luggage. Pero ang aking allowance lang is 20 kilos. So, let's see. Guys, first and foremost, you have to avail packing cubes. So, I put all my sweaters here and some of the OOTD, sorry, that I will wear per day. Kaya sobrang organized niya na. Hindi ka na kailangan maghalukay pa kapag ka nandun ka na sa hotel mo, like nakakalat lahat ng mga gamit mo. That is something that I really don't like. But with the help of packing cubes, sobrang organized ang mga gamit mo. And hindi mo kailangan halukayin lahat ng mga gamit mo. Kasi for a specific packing cube, for example, here, nandito yung pants and dresses ko. Ibig sabihin yung mga malalaki kong mga damit, nandito sila. And here, all my shirts and sweaters. So, ayun, it's really helpful to have this. Mura lang naman to guys. I just bought it from, I'm not sure if it's Lazada or Shopee, pero it's like 300 for a pack of 6 na siya. Kasi meron ding mga maliliit na bag. For example, this one, where my undergarments ay nakaplagay. So, ayun, it's so neat sa eyes. Parang alam mo, hindi ka may stress na halasan ko nilagay yung pants ko, ganyan. Pero, with the help of the packing cube, you can just like, look, diba? So, packing cubes, guys. Another thing, guys, is I bought this from Shopee din. It's like a bag, shoe bag. Kasi, syempre, pag winter, di mo naman pwedeng isang shoes ka lang. Wow. Syempre sa mga OOTD mo, you have boots, you have this. So with that, kailangan mo talagang bumili ng shoe bag. Before kami mag-asawa, gilalagay lang namin sa plastic yung sa amin. Pero para kasi parang untidy lang tignan. Pero with this shoe bag, meron siyang lace. Ayan, pwede mong ipasok. Tapos, waterproof din siya, which is really good. Kumbaga, kahit mabasa, safe ang shoes mo. Kasi yan, very, very handy lang siyang ilagay dito sa bagahe mo. And it's really safe. It can protect your shoes. Yung sa akin naman, itong sa Uggs, meron na kasi siyang ziplock. So, hindi ko na siya tinanggal. I just kept the plastic. So, ayan na. Yan yung lagayan niya. This is my Uggs shoes for winter. Cute, no? So, ayun. Let's invest sa shoe bags. Kasi it's really important sa inyong travel. Pwede mong ibalik. Very reusable din siya. And very matibay. Yung material niya, very makapal eh. Hindi siya madaling masira. So, let's go. So, another thing, guys, is the heat tech. Pag-usapan natin itong heat tech. Okay. So, originally, we planned to buy heat tech sa Uniqlo. Siyempre, we wanted the finest technology that we could ever have na maprotektahan kami sa lamig. But apparently, it's so costly. So, we just bought our heat tech sa Shein. Oy, wala namang masama. Let's see. Actually, hindi ko sure kung itong heat tech na to will really protect me. But I hope it does. So, ayun. And ang
good thing sa Shein is it has its own Ziploc bag. So, hindi mo na siya po problemahin na parang i-stack or saan mo ilalagay. But with the help of the Ziploc bag, ayan na, dyan mo na lang siya ilalagay. And then you will just like put it on your bagahe. So, very handy. Alam nyo guys, sobrang mura lang kasi ng heat tech sa Shein. And actually, meron nga rin sa Decathlon eh. Pero late na namin nakita. Kaya, sa Shein na kami bumili. And I will update you guys if this will be worth the buy. Pero for sure, sasabihin ko sa inyo if this really helped us na maging warm sa Korea. This is not just one. I actually have 4 of it. Pero hindi ko na siya mapapakita because I place it here. Pero I'm just saying na let's see if this heat tech from Shein will be worth our money. This costs like parang 300 per piece. So parang 700 or paano ba, mga 700 or 600 siya na pair. This is a pair. Ano na siya, pants and yung top. Papakita ko sa inyo. So, ganito yung tsura niya. This is brown. Tapos pag tinignan mo yung loob, yung material niya is parang wool. Hindi ko sure kung wool yung tawag dyan, pero very malambot siya and warm. Same with the pants. Ganun din. This is also comes with that fabric. So, let's see if this will help us get warm sa Korea. So, yun lang. I will for sure share the link of these products for sure para ma-help kayo na bumili din and makamura. Kasi sa Uniqlo, it costs like 700 or 900 per piece. So, magkano yun pag pair, diba? Hi guys! So, I hope you can hear me well na kasi I used my mic. Kasi ngayon ko lang naisip gawin. Pero I hope mas maging clear ang ating usapan. Okay, so next ko ipapakita sa inyo, which is really important then to bring on your winter travel is winter socks. Okay, so I got this. Also from Shein. Shein baka naman. So, etong winter socks na to, ang ganda ng material niya sa loob. Nasukat ko na eh. Medyo masikip nga lang siya. I don't know why. Pero it's parang pang everyone naman yung size. Yung loob niya, yung labas niya, ganito yung material. Parang very, very soft lang siya. Very soft. Pero yung loob, ganito. Look at that. Parang wool din. Hindi ko alam kung makikita niyo masyadong malabo. Pero medyo wool yung kanyang loob. So, tinry ko to eh. Sinuot ko to isang gabi habang dito sa room, habang nanood kami ng movie. And it's so comfy so far. Pero let's see if this will complement us sa Korea with their winter weather. Another thing that I bought is this. Alam niyo, nakita ko lang to. Hindi ko to planong bilihin. Pero, just because for the OOTD, let's see if we will be able to use this. Pero sobrang warm nito sa head. Ay, di nyo kaya. Ganda, diba? Sa Shein din to. It costs like 100. Sobrang mura talaga sa Shein. Parang nakakatukso talagang bumili and magkumpleto ng OOTD. The only thing is, I'm not sure if it will help me get warm sa Korea. Kung talaga bang effective ang kanilang mga material doon for the lamig. So, ayan. I will give all the link sa inyo para mabili nyo rin if you want, if you like it, para happy tayong lahat. So, OTD natin sa Korea. Next thing, guys, is our scarf. So, hindi ko na siya bubuksan kasi kaya tamad akong tanggalin siya sa pagkakatupi. Pero this scarf, na-try ko na rin siya sa aking leg. Na-try ko na yung parang mga iba't ibang style on how to put it. And it's so warm. Actually, excited akong suotin itong scarf natin. Pero nabili ko lang din siya sa Shein for 249. So, parang mga ganun yung price niya. Very mura na yan kasi nung tumingin kami sa Uniqlo, again, it's way expensive. But I hope yung effectivity niya na mapa-warm ang ating leeg ay mag-work nga. So, I'll update you on that.
So, next is ang ating mga quote. So, ito guys, this is honorable mention dahil ito ay importante for your benefit. Kasi, bumili ako sa TikTok shop ng vacuum bag. Hindi ko na kung anong tawag dito. Nakalimutan ko na. But, meron siyang pag ganito. I'll show you. Tinanggal ko na kasi siya sa plastic. I mean, nakabukas na siya. So, hindi na siya vacuum sealed. Pero ito ay used to be vacuum sealed. So, isiseal mo lang siya ng ganyan. It has a lock. Parang pang-lock siya dyan. Tapos, pag na-seal mo na siyang ganyan, diba very easy lang. O, sealed na siya. Pero may hangin pa rin siya sa loob. Ang laki nga lang na nabili ko is large. Meron siya ditong, ito, yung parang saraduhan. Tapos bubuksan mo yan. Pagka-open mo yan, nakita mo yung pink na yan. Huwag mong gagalawin yan. Huwag mong tatanggalin yan. Kasama talaga yan. Tapos yung vacuum ko na portable, I will just put it there and then it will suck all the air. Tapos magiging flat na siya. Hindi na siya ma-flat eh. Pero I'll vacuum seal it later. Pero it will be so maliit than the usual. Diba ganyan siya kataba? Maging sobrang payat siya. Tapos, ayan na, magkakasya na siya dun sa aking baggage. Para mas maraming space. Para hindi masyadong spacey or malaki yung kanyang sinasakop na space. Kasi pag ginanyan mo lang yan, ang laki-laki nung pwede naman siyang ma-flatten talaga. So, bis na marami ka pang malalagay, hindi mo na malalagay kung hindi mo siya i-vacuum. Seal. Pero kung halimbawa, medyo ang downside lang nito is medyo lukot ang iyong damit pagka tinanggal mo dyan. Kasi, di ba, mako-compress siya. So, expect na yung damit mo is malulukot. Pero kung yung damit mo naman is hindi naman siya malulukotin, so I think it's gonna be fine. And besides, if marami yung bibilihin mo ng mga pasalubong, ganyan, mga souvenirs, so, kailangan mo talaga ng malaking space, ganun talaga yung gagawin mo. Kailangan mo talaga na mag-vacuum seal. Kung hindi naman, kahit wag na, you could just like siksik it. Like, todo-todong siksik. I know you're fine though. So guys, tip ko talaga sa inyo, kapag kayo magta-travel, planuhin nyo na yung susuotin nyo para alam nyo na kung ano yung mga dadalihin niyo, tapos alam nyo na yung pagkakasunod-sunod ng mga OOTDs nyo, ano yung mga magkakasama, para hindi ka mahirapan na hanap-hanap and magulo nga ang iyong baggage. So, importante talaga na alam mo na yung susuotin mo. Plus, you can bring some extras. For example, merong madumihan yung damit na to, ano yung pwede kong ipalit. So, yun lang. I think 2 extras is enough. Hindi mo kailangan magtatlo or bring all your cabinet kasi ma-over baggage ka talaga. So, importante na planuhin mo na kung ano yung mga OTDs mo per day. And for sure, meron ka namang itinerary. So, for example, if you're gonna go to this place and you want to wear this one. So, yun na yung planado mo ng mga OOTDs. Alam niyo guys, I'm torn between ipapakita ko sa inyo yung mga damit ko or hindi. Pero I think I'm not gonna show it yet kasi makita niyo rin naman yun sa vlog natin when we go to Korea. And kung hindi man, kumpleto ang mapakita ko doon, for sure I will do a winter haul or winter clothes reviews na nabili ko nga sa Shein or sa Shopee para maging guide niyo rin kapag kayo naman ang pupunta sa winter destination ninyo. So, yun lang. So guys, tapos na ako mag-pack sa aking check-in baggage. I will now do my hand carry. So, yung hand carry ko, isa rin siyang maleta. Ganito siya. Like this big. Pink din. And, ang ilalagay ko naman dito is yung mga madadali nating kunin. So, kasi pag kami, bukas yung flight namin, diba, syempre nasa Pilipinas pa tayo. Syempre, hindi naman tayo agad-agad mag-heat tech. Ako, for me, at least hindi ako muna mag-heat tech dahil napakainit sa Pilipinas. Kaya, hindi ko muna siya susuotin. But, I will put isang heat tech dito sa isang pair dito sa aking hand carry. Tapos, magdala rin ako. Naglagay din ako ng puffer jacket. This is from, again, Uniqlo.
syempre nag-invest na tayo sa mga pagkakataong ito ng ating puffer jacket, which is from Uniqlo. So lambot. And also, naglagay din ako ng wool jacket from Uniqlo din. This one. It's so lambot. So, kinis. So, I'm very, lang kasi, very practical lang kasi. Kasi for example, diba, paglapag mo ng Korea, hindi mo naman agad-agad dala yung check-in baggage mo. So, paano pag nalamigan ka na, then, good thing you have your puffer jacket and your wool jacket dito sa iyong hand carry para pagkababa mo, kasi dadaan ka pa ng immigration yan, di ba, ulit for Korea. Tapos, saka ka palang pipila sa carousel. But, if you have all these sa iyong hand carry, pwede ka na magpalit agad-agad, nalamigan ka na, naka-touchdown ka na sa Korea, nalamigan ka na, magpalit ka na agad, maligay ka na ng heat tech, which may dala rin akong heat tech. Ito siya, from Shein. And then, may dala rin ako na gloves. Tapos, meron na rin ako ditong mask. And then, meron din tayong dala na earmuffs. Diba? Para ready tayo sa ating kaganapan sa kalamigan. Diba? Very cutesy lang siya. So, ayun, parang in a practical sense lang na pagbaba mo doon, wala agad sa'yo yung mga gamit mo, pero lalamigin ka. Maglagay ka na ng part of it sa iyong hand carry. So, ayan guys, tips ko yun. Dami. Tip ko yun sa inyo na gawin nyo yun. And also, importante to, nilalagyan ko talaga yung maleta ko ng ganito kasi takot na takot akong makapagpalitan ng maleta. I'm so scared of that. So, naglalagay talaga ako ng ganito parang pananda. Kung hindi pa to enough, I will put a ribbon on my baggage to make sure na it's mine. Diba? Parang palatandaan lang. So, ayun. Nga pala yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung mga, vacuum bags. Ito yung may pambomba siyang ganito, pero hindi ko ito dadalhin. Ang dadalhin ko yung electric na parang pump lang siya na maliit. Very portable lang. Ilalagay mo lang doon, tapos sasaksak mo. Tapos, ready ka na. Diba? Very handy lang siya. So guys, another tip na inyong need dalhin sa inyong winter travel is lotion. Of course, it's gonna be cold. May tendency talaga na maging dry ang inyong skin, and to prevent that, you have to bring lotion para sa iyong body. And also, lip balm, or basta yung lip balm na beeswax or the Nivea, para lang talaga kasi may tendency rin na mag-crack yung lips mo. So, for you to prevent that, kailangan mo maglagay ng lip balm. Also, don't forget to bring medicine. Ito nangyari to sa amin sa Taiwan. Nag-travel kami sa Taiwan. Unfortunately, nagkaroon ng lagnat yung asawa ko kasi siguro nagulat siya sa lamig. And winter din yon, just last year. January din. And good thing na lang ako, nakakabasa talaga ako ng Chinese, and I still know to converse with the Taiwanese people, sorry po. The Taiwanese people. So, naging madali para sa amin na makahanap ng gamot. Pero paano pag ganun? Sa Korea ka? I don't know how to speak Korean. And it's kind of scary to like buy something kasi painom mo sa asawa mo, naintindihan mo ba kung ano yung nakalagay doon? Diba? Hindi. So, for you to be safe, magdala ka ng gamot. Plus, ano na rin yun? Nakakatipid na rin yun, diba? Kasi bumili ka ng gamot sa ibang bansa. Why just not try to bring medicine dito, galing sa bansa natin, sa Pilipinas, na sana yung body natin. So, meron akong medicine kit, nilagay ko dun yun sa hand carry ng asawa ko kasi siya talaga yung madaling magkasakit sa amin, lalo na pag malamig ang panahon. And nilagyan ko yun ng Biogesic, Neosef, this is not sponsored for sure. Pero ayun, Biogesic, mga paracetamol. Tapos nagdala rin kami ng lozenges for that throat. So, ayun, kasi baka ubuhin, ganyan. Tapos, ano pa ba din namin? Band-Aid, Imodium, just in case tawagin ng kalikasan, 'di ba? So, yung mga simple lang na gamot na you can use. Or if you have maintenance, for sure you have to bring your own medicine din para naman maging smooth ang ating pag-travel. And may enjoy talaga natin yung time natin sa ating pupuntahan. Ito guys, papakita ko sa inyo. This is my
toiletry bag. Hindi pa siya na-filled. Hindi ko pa siya nalalagyan ng mga shampoo and stuff. Pero, nauna na yung aming medicine. So, pag binuksan mo siya, it's just a pouch. Pero, pag binuksan mo siya, ganyan yung itsura niya. Wow! Tapos, meron pa siyang sabitan. Ang dali lang niyang isabit sa bathroom. Kasi ito yung mga medicine na dinala ko. Biogesic, Modium, lozenges, and stuff. Meron din kaming Band-Aid. Ito yung aming hand cream, tas yung kating ko. Kasi yung asawa ko pa nagkakapantal siya. Gusto niya talaga yung para hindi maging makate. Nalagyan namin ng ganun para hindi siya masaktan or magsugat. So another thing is you have to bring your jewelries. So luckily I have this. My jewelry hindi siya masyadong organized yet, but I will for sure. Para lang hindi siya magkalat-kalat or magbuhol-buhol kapag ka nasa aeroplano. Kasi yung mga necklaces na dadalhin mo, mga earrings, diba? So, it's gonna be safe there. Another travel hack, life hack 101 when you go sa ibang bansa is magdala kayo ng ano tawag dito? Extension. This is really a need for us. Kami personally, kasi ang dami naming device na dala. My phone ng husband ko, yung iPad niya, minsan yung Mac dinadala niya rin. Tapos yung mic ko, yung aking power bank. So, lahat talaga, ang dami naming sinasaksak. Kung isa lang yung saksakan, ang hirap, 'di ba? Pero kung meron kang extension, this is a lifesaver. Alam nyo, it's called being practical lang. And sobrang helpful nito kasi sa isang saksakan lang, ang dami mo nang masasaksak. Parang gulo na, saksaksakan lang. And of course, wag na magkakalimutan ang universal charger. So ito guys, nabili namin siya sa airport sa Hong Kong. It's kind of a riff-off kasi wala kaming nagawa dahil iba nga ang saksakan sa Hong Kong compared sa Pilipinas. So, wala kaming choice kundi bumili. And I think it's worth the money naman dahil sabi, kahit saang lugar ka na sa bansa, makakapagsaksak ka na. Basta meron ka nito. Kasi it has this, pupush mo lang siya. Tapos meron din yung pag ganito. Yan. Tapos ito mo lang siya isasaksak. It has everything actually. Parang very handy na rin siya kung iba yung saksakan mo, ganyan. So, I think it's very worth the money naman. So, importante to guys kasi sa iba't ibang bansa, iba't ibang saksakan, don't expect na dalawahan lang, tatluhan lang. But with the help of this, the universal socket pala to. It's gonna be easy and smooth for you to charge your devices. And also, I brought my external. Sa husband ko to for the vlog. Siyempre, abangan yan guys ha. Things we do for the vlog. Talagang make sure namin na masasave lahat ng ating mga memories dito sa ating external. So guys, pag-usapan naman natin, pwede ba nating dalihin ang ating straightening iron and curler? Well, pwede naman natin silang dalihin, pero check-in baggage sila. Hindi sila pwede sa hand carry. Kaya if you're planning to do something with your hair sa inyong trip, make sure na kung gusto silang dalihin, mag-check-in baggage kayo kasi hindi sila maidadala or pwedeng i-carry sa ating hand carry. So, check-in baggage lang siya. Now, let's answer yung question kung ano ba talaga yung mga pwedeng liquid sa dalihin, kung gaano siya kalaki yung allowed sa hand carry na or sa check-in baggage. So, basically, ang rule talaga ng lahat ng airline is we are allowed to bring 100 ml lang na liquid sa ating hand carry. So, kaya nga, di ba, minsan mga nabibili tayo sa mall na parang mga travel set na 100 ml lang lahat yung sizes nun. So, ayun. So, paano pag, halimbawa, this is
75 ml. Can you see? Yeah, 75 ml siya, diba? So, this is pwede sa ating hand carry. Ito kaya, ang ating micellar. But it says here, it's 125. 125 ml to. Tapos sasabihin nyo naman, ang konti na lang ng laman hindi na 125 ml yan. Kahit na, it's the size of the bottle that they look. Hindi sa dami. Kahit na paubos pa yan, pero kung lagpas ka ng 100 ml, hindi ka papayagan. Ipapalabas yan sa'yo ng So, either tapon it or they will use it. Charot. Hindi ko alam kung ginagamit nila, pero sayang naman kung tatapon na lang. Pero, nangyari talaga yun sa akin sa US. I have all these like big shampoos, tapos nilagay ko sila sa hand carry. Wala. Let go. Wala. Hindi ko nadala dun. So, sayang talaga. So, ayun. So, make sure na yung mga dadalihin ninyong mga liquids, it's gonna be just 100 ml. Kung lalagay niyo naman sila sa baggage, pwede naman yung ganitong sizes. For example, this is 236 ml. Pwede siya. But, lagay mo sa check-in baggage. Hindi pwede sa hand carry. So, ayun. Wala namang problema. But, make sure na i-sealed nyo lang sila para maiwasan natin yung mag-spill. Lalo na may pressure tayo pagdating sa air. So, ayun, we just have to be really secured with our stuff para hindi siya matapon sa ating mga gamit. So guys, yun lang. I think that's everything I wanted to share when it comes to packing. I hope makatulong sa inyong pagpapack sa inyong mga travel, yung mga tips na shinare ko. And let me know kung meron din kayong mga i-share na mga tips na ginagamit nyo personally that can help us as well and yung other viewers natin. So, ayun lang. I hope you enjoyed this vlog and enjoy the travels.